araw sa inyong lahat, sa aking mga kapwa kamag-aral at sa aming guro sa panitikan ng rehiyon. Ngayong araw, tayo ay maglalakbay sa mga tanawin, kasaysayan at kultura ng isang napakahalagang rehiyon ng bansa. Ngayon, handa na ba kayong maglayag sa mundo ng rehiyon 6, ang Western Visayas? Tara na't ating tuklasin ang yaman na kanlurang bahagi ng Visayas. Ngayon, unahin muna natin ang kahulugan at ang pagbuo ng Rehiyon 6. Ang Rehiyon 6 o ang Western Visayas ay opisyal na nabuo noong 1972. Ito ay sa ilalim ng Presidential Decree No. 1 ni Pangulong Ferdinand Marcos. Layunin na pagbuo ng mga rehiyon na mas mapadali ang administratibong pamamahala at koordinasyon ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. May 6 na lalawigan ito. Kabilang na dito ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at ang Negros Occidental. At ang nagsisilbing sentrong pangrehiyon ng Rehiyon 6 ay ang Iloilo City. Saan nga ba nagmula ang pangalan na Rehiyon 6 o ang Western Visayas? Ang pangalang Western Visayas ay nagmula sa lokasyon nito dahil ito ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Visayas, isa sa 3 pangunahing pangkat ng pulo sa Pilipinas. Ginamit ang salitang Western upang tukuyin ang administratibong rehiyon noong taong 1972. Narito ang maikling kasaysayan ng pagbuo ng rehiyon. Bago pa man dumating ang mga mananakop, ang mga lugar sa Western Visayas ay may mga sinaunang pamayanan na at mayroon silang sariling kultura, tradisyon at sistema ng pamamahala. Noong 1565, dumating ang mga Espanyol sa Panay Island. Dito nagsimula ang kolonisasyon at ipinakilala ang Kristyanismo, bagong sistema ng pamahalaan at edukasyon. Pagkatapos nito, noong taong 1898 naman, napasailalim ang Pilipinas sa pananakop ng mga Amerikano. Sa panahong ito, ipinakilala nila ang pampublikong edukasyon at ang paggamit ng kanilang ginagamit na wika, ang wikang Ingles. Noong ikalawang digmaang pandaigdig naman, sinakop naman ng mga Hapones ang rehiyon. Maraming mamamayan ang dumanas ng kahirapan at karahasan sa panahong ito. At sa kasalukuyan naman, kinikilala ang Western Visayas bilang mahalagang rehiyon pagdating sa agrikultura, kultura at panitikan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang lokasyon at heograpiya ng Rehiyon 6. Ang Rehiyon 6 ay matatagpuan sa pagitan ng 11 degree hanggang 13 degree hilagang latitude at 121 degree hanggang 123 degree silangang longitude. Kung nakikita nyo sa larawan, napapaligiran ang Rehiyon 6 ng Sibuyan Sea, Sulu Sea at ang Panay Gulf. Ang kabuuang lawak ng Western Visayas ay humigit kumulang 20,223 kilometro kwadrado. Kung ikukumpara sa buong lupain ng Pilipinas, bumubuo ito ng halos 6.7% ng kabuuang lupa ng bansa ayon sa Philippine Atlas 2022. Sa natalakay ko kanina, ang Rehiyon 6 ay may 6 din na lalawigan. Ngayon, uunahin natin ang Aklan. Ang kabisera ng Aklan ay ang Kalibo. Bukod sa pagiging tahanan ng Ati-Atian Festival, isa ito sa pinakamagandang pista sa Pilipinas na ginaganap tuwing Enero bilang pasasalamat kay Senior Santo Niño. Kilala rin ang Aklan sa mga magagandang beach tulad ng Boracay, na isa sa mga top tourist destinations sa buong mundo. Ang ekonomiya ng Aklan ay nakasentro sa turismo, agrikultura at pangisdaan. Ikalawang lalawigan ay ang Antique. Ang kabisera nito ay ang San Jose de Kalawa naman ay ang Antique. Ang kabisera nito ay San Jose de Buenavista. Kilala ang Antique sa mga likas nitong yaman tulad ng mga bundok, ilog at dagat
na paboritong destinasyon para sa mga mahihilig sa ecotourism at adventure sports. Makikita rin sa Antique ang Malalison Island at mga sinaunang bahay na nagpapakita ng kolonyal na arkitektura. Ang pangunahing hanap buhay ng Antique ay agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng palay, tubo at kape. Ngayon, dumako naman tayo sa lalawigan ng Capiz. Ang kabisera ng Capiz ay ang Roxas City. Ito ay tinaguriang seafood capital of the Philippines dahil sa dami at sariwang isda at iba pang lamang dagat na makukuha dito. Dito rin natin matatagpuan ang malalawak na palayan at mga pasyalan tulad ng Baybay Beach. Mayaman din ang Capiz sa mga produktong gawa sa Capiz gel na ginagamit sa paggawa ng mga ilaw, dekorasyon at souvenir items. Ngayon, sunod naman ang Guimaras. Ang kabisera nito ay Jordan. Kilala ang Guimaras sa matatamis at matataas na kalidad ng mga Ngayon, ang Guimaras. Ang kabisera nito ay ang Jordan. Kilala ang Guimaras sa matamis at mataas na kalidad na mangga, kaya't tinawag itong Mango Capital of the Philippines. Nasa Guimaras din ang mga magagandang isla at beach tulad ng Alubihod Beach at Raymond Beach na sikat sa mga turista. Ang lalawigan ay maliit pero may malakas na sektor sa agrikultura at turismo. Dumako naman tayo sa sentrong panrehiyon, ang Iloilo. Ang kabisera nito ay ang Iloilo City, sentro ng kultura at edukasyon sa rehiyon. Dito matatagpuan ang maraming makasaysayang simbahan tulad ng Miagaw Church, isang UNESCO World Heritage Site. Ang Iloilo ay may progresibong ekonomiya na sumusuporta sa industriya, agrikultura at serbisyo. Dumako naman tayo sa pinakahuling lalawigan ng Rehiyon 6, ang Negros Occidental, at ang kabisera nito ay ang Bacolod City. Ito ay kilala bilang City of Smiles dahil sa masayahing tao at malalaking selebrasyon tulad ng Mascara Festival. Sentro ito ng industriya ng asukal sa Pilipinas at marami rito ang nagtatrabaho para sa mga plantasyon at planta ng asukal. Mayaman din ang Negros Occidental sa mga likas na yaman at may mga protected areas tulad ng Mount Canaon Natural Park. Ang Iloilo City at Bacolod City ang pangunahing sentro ng kalakalan, edukasyon at kultura sa rehiyon. Batay sa pinakabagong tala ng PSA noong Hulyo 2024, ang populasyon ng Rehiyon 6 ay humigit kumulang 4,861,911. Ito ay katumbas ng humigit 4% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas at ika-11 naman sa pinakamataong rehiyon sa bansa. Ang Iloilo ang may pinakamalaking populasyon, habang ang Guimaras naman ay ang may pinakamaliit na populasyon. Sa usaping wika, ang pangunahing wikang sinasalita sa Rehiyon 6 ay ang Hiligaynon o Ilonggo. Bukod dito, ginagamit din ang Kinarayas sa Antique at ilang bahagi ng Iloilo, Aklanon sa Aklan at Capiznon sa Capiz. Samantalang, ang Filipino at English ay ginagamit sa paaralan, media at pamahalaan. Kaya makikita rin natin na bihasa ang mga mamayan sa dalawang wikang ito. Dumako naman tayo sa topografiya at klima ng ika-6 na rehiyon. Unahin natin ang topografiya o ang anyo at hugis ng kalupaan ng ika-6 na rehiyon. Mahalagang pag-aralan ang topografiya dahil direkta itong nakaaapekto sa klima, agrikultura, hanap buhay at pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Ang ika-6 na rehiyon ay binubuo ng mga lalawigang Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Negros Occidental at Guimaras at may halo-halong anyong lupa tulad ng kapatagan, kabundukan at baybayin. Ang Iloilo, Capiz at Negros Occidental ay may malawak na kapatagan. Ang kapatagang ito ay nakaaangkop sa pagsasaka dahil patag ang lupa, may sapat na irigasyon at madaling bungkalin. Dahil dito, naging sentro ang mga lugar na ito ng pagtatanim ng palay at tubo na pangunahing pinagkukunan ng bigas at asukal sa bansa.
Samantala, ang Antique at ilang bahagi ng Aklan ay may mabundok at maburol na topografiya, partikular sa bahagi ng Central Panay Mountain Range. Ang mga kabundukang ito ay may mahalagang papel dahil nagsisilbi itong natural na palangga laban sa malalakas na hangin at bagyo at pinagmumulan ito ng mga ilog at watershed na nagbibigay ng tubig sa mga sakahan at kabahayan. Ayon sa DENR, ang kabundukan ay kritikal sa pagpapanatili ng supply ng tubig at balanse ng ecosystem. Sunod naman ay ang klima. Ang ika-6 na rehiyon ay may tropikal na klima, ibig sabihin ay mainit at malumigmig sa halos buong taon. Ang ganitong klima ay karaniwan sa bansang malapit sa equator tulad ng Pilipinas. Ang ika-6 na rehiyon ay kabilang sa Type 1 at Type 3 climate na may malaking impluwensya sa agrikultura at kabuhayan ng mga tao. Ang Type 1 climate ay may dalawang malinaw na panahon, tag-araw mula Nobyembre hanggang Abril, kung kailan kaunti ang ulan at mas mainam ang pag-aani. Tag-ulan naman mula Mayo hanggang Oktubre, kung kailan masagana ang ulan at ito ang panahon ng pagtatanim. Ang ganitong uri ng klima ay mahalaga sa mga magsasaka dahil nakabatay dito ang schedule ng pagtatanim at pag-aani ng palay at iba pang pananim. Samantala, ang Type 3 climate ay walang pinagkaiba sa Type 1 climate, ngunit may maikling tuyong panahon na tumatagal ng 1 hanggang 3 buwan. Ngunit, ang ganitong klima ay nangangahulugan na mas hindi tiyak ang panahon ng ulan. Kailangang mas maingat ang pamamahala ng tubig, lalo na sa agrikultura. Ang pagbabago-bago ng klima ay isa ring hamon sa rehiyon, lalo na sa panahon ng climate change. Dumako naman tayo sa ekonomiya at kabuhayan ng ika-6 na rehiyon. Ang ekonomiya ng rehiyon ay halo ng tradisyon at makabagong sektor na nagpapakita ng unti-unting pag-unlad nito. Mais, niyog at kopra na ginagamit sa pagkain ng industriya. Prutas at gulay tulad ng mangga sa Guimaras, saging at pinya. Ayon sa PSA, malaking porsyento ng manggagawa sa rehiyon ay nasa sektor ng agrikultura. Ikalawa naman ay ang pangingisda. Dahil napapaligiran ng dagat ang rehiyon, sagana ito sa yamang dagat tulad ng isda, hipon, alimango, tahong, talaba at seaweeds. Ang pangingisda ay mahalaga hindi lamang bilang panghanap buhay kundi bilang pinagmumulan ng pagkain at kabuhayan ng mga tao na nasa baybayin. Ikatlo ay industriya ng paggawa. Kasama rito ang canned fish at oyster sauce, muscovado sugar, abaca weaving at woven products tulad ng patadyong, bag at wallet. Ang mga produktong ito ay hindi lamang panglokal kundi ina-export din na nakatulong sa ekonomiya ng rehiyon. Ang hanap buhay ng mga tao sa ika-6 na rehiyon ay nag-iiba depende sa lokasyon ng lalawigan. Sa Antique at Capiz, nangingibabaw ang pagsasaka at pangingisda. Sa Negros Occidental naman, pangunahing kabuhayan ang industriya ng asukal. Sa Guimaras, kilala ang produksyon ng mangga bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Bukod dito, mahalaga rin ang pagpoproseso ng produkto tulad ng bigas, asukal, pagkain dagat at handicraft sa Iloilo, Antique at Aklan. Ayon sa PSA, ipinapakita nito na ang rehiyon ay may balansing kabuhayan mula sa agrikultura at modernong industriya. Panghuli, talakayin natin ang likas na yaman ng ika-6 na rehiyon. Ang lupa sa rehiyon ay ginagamit sa pagtatanim ng palay, tubo, niyog at prutas. Sagana ang rehiyon sa mga ilog, lawa, baybayin at fish ponds. Mahalaga ito sa pangingisda, irigasyon at aquaculture. Matatagpuan din sa rehiyon ang tanso, ginto, pilak, limestone, coal, buhangin at graba. Ayon sa DENR, ginagamit ang mga ito sa industriya at konstruksyon, ngunit nangangailangan ng maingat na pamamahala. May mga kagubatan sa Central Panay Mountain Range, Northern Negros Natural Park. Ang mga ito ay nagsisilbing tirahan ng mga hayop, imbakan ng tubig at palangga laban sa pagbaha at landslide. Sa kabila ng lahat ng ito, kinakaharap ng rehiyon ang mga suliranin tulad ng deforestation, labis na pagmimina at land conversion. Dahil dito ay isinasagawa ang reforestation, protected areas at konserbasyon upang mapangalagaan ang likas na yaman. Ngayon, tatalakayan naman natin ang mga kultura, turismo at panitikan ng rehiyon 6. Una,
tatalakayin natin ang mga magagandang tanawin at pasyalan sa Rehiyon 6. Unang tanawin ay ang Boracay Island sa Aklan, na kung saan ito ay isang pinakasikat na destinasyon sa Pilipinas at kilala sa buong mundo dahil sa puting buhangin na parang pulbos beach. Maraming aktibidad ang pwedeng gawin tulad ng island hopping, parasailing, diving at kitesurfing. Kaya hindi lang ito para sa pagpapahinga, kundi para rin sa adventure. Ang likas na ganda at vibrant na nightlife ay dahilan kung bakit ito ang pangunahing tanawin sa Rehiyon 6. Pangalawa naman ay ang Gigantes Islands sa Iloilo. Ang Gigantes Islands ay kilala sa kanilang malawak at natural na beaches, limestone cliffs at crystal na dagat. Ang mga isla ay medyo hilaw at hindi pa gaanong urbanisado, kaya ito ay perfect para sa mga naghahanap ng peaceful at pribadong karanasan sa kalikasan. Makikita rin dito ang mga kakaibang rock formations at mga kuweba na nagbibigay ng kakaibang tanawin sa lugar. Sunod naman ay ang Mount Canlaon sa Negros Occidental at Negros Oriental border. Ang Mount Canlaon ay ang pinakamataas na bulkan sa Negros at isa sa mga aktibong bulkan sa bansa. Kilala ito sa magagandang waterfalls, tanawin na mula sa summit, malalagang kagubatan at mga waterfalls sa paligid. Bukod sa adventure trekking, makikita rin dito ang biodiversity ng rehiyon. Maraming endemic species ng halaman at hayop. Dahil dito, ito ay isa sa mga pangunahing atraksyon para sa mga mahilig sa kalikasan at bundok. Ikaapat naman ay ang Tinagong Dagat sa Guimaras. Ang Tinagong Dagat ay isang malinaw na lagoon sa loob ng isang protected area sa Guimaras. Ang pangalan nitong Tinagong Dagat ay dahil ito ay tila nakatagong paraiso na napapaligiran ng puno at burol. Ang tubig ay malinaw at tahimik, perpekto sa mga naghahanap ng relaxation at photography spots. Ito ay simbolo ng tahimik at malinis na likas na yaman ng rehiyon. Ikalima naman ay ang Mambucal Mountain Resort o Negros Occidental. Ang Mambucal Mountain Resort ay kilala sa hot springs, waterfalls at rich flora and fauna. Bukod sa mga natural hot spring pools, mayroong mga hiking trails, zipline at mga park na puno ng puno at ibon. Kaya ito ay nagiging paboritong destinasyon ng pamilya at nature lovers. Ang kombinasyon ng bundok at mga recreational facilities ay nagiging dahilan kung bakit maganda at komportable ang lugar para sa mga bisita. Ang mga lugar na ito sa Rehiyon 6 ay nagpapakita ng iba-ibang anyo ng likas na ganda, mula sa puting buhangin at malinaw na dagat sa Boracay at Gigantes, sa mataas na bundok at aktibong bulkan sa Mount Canlaon, sa tahimik na lagoon o tinagong dagat, hanggang sa mga hot spring at waterfalls sa Mambucal. Pinapakita ng mga ito ang kahalagahan ng kalikasan sa turismo at pagkilala sa yaman ng rehiyon, kaya't sila ay itinuturing na mga magagandang tanawin. Dito naman tayo sa iilan sa mga makasaysayang lugar at heritage sites sa Rehiyon 6. Una ay ang The Ruins, na kung saan ito ay isang malaking mansyon na itinatayo noong 1900s at sinunog noong World War II, kaya ito ngayon ay kilala bilang Taal ng Negros Occidental. Ang estruktura nito ay gawa sa granite at concrete at kahit nasunog na, nananatiling kahanga-hanga ang disenyo at arkitektura. Kilala ito sa romantic at photogenic na tanawin, lalo na sa paglubog ng araw. Nagbibigay ito ng historical at cultural insight sa pamumuhay ng mayayamang Negros families noon. Kaya't isa ito sa pinakapopular na destination sa Western Visayas. Sumunod naman ay ang Miagao Church sa Iloilo. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site at kilala bilang isa sa mga pinakamagandang simbahan sa Pilipinas. Ito ay itinayo noong 1786 sa estilo ng Baroque architecture at may kakaibang facade na may mga rebulto ng lokal na kultura tulad ng mga coconut tree at mga lokal na bayani.
Ang simbahan ay simbolo ng katatagan ng komunidad at pananampalataya. At dahil sa makasaysayang arkitektura, nagiging sentro rin ito ng cultural at religious tourism. Pangatlo naman ay ang Jaro Cathedral o Jaro sa Iloilo City. Ang Jaro Cathedral or National Shrine of Our Lady of the Candles ay isa sa mga pinakakilalang simbahan sa Iloilo. Bukod sa makasaysayang arkitektura nito, kilala ito sa pagdiriwang ng mga kapistahan at mga processions. Ang Jaro Cathedral ay may distinctive na bell tower na hiwalay sa main church building, isang unique feature sa mga simbahan ng Pilipinas. Ito rin ay sentro ng relihiyon, kultura at turismo sa Iloilo. Kaya't isa itong mahalagang landmark sa Rehiyon 6. Sa kabuuan naman, ang The Ruins, Miag-ao Church at Jaro Cathedral ay nagpapakita ng kasaysayan, kultura at pananampalataya ng Rehiyon 6. Pinapahalaga ng mga ito ang arkitektura, historical significance, at tradisyon ng Western Visayas, kaya't hindi lang sila magagandang tanawin, kundi mahahalagang bahagi rin ng identidad at kultura ng rehiyon. Karagdagan naman sa heritage sites ng Rehiyon 6 ay ang Aklan Freedom Shrine sa Kalibo, Aklan. Ang Aklan Freedom Shrine ay isang monumento na itinatayo bilang pag-alala sa mga bayaning Aklanon na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Makikita dito ang mga estatwa, plakang may mga impormasyon at iba pang memorabilia na naglalarawan ng kasaysayan ng Aklan sa panahon ng digmaan. Ang lugar ay hindi lamang para sa turismo, kundi para rin sa edukasyon at pagpapahalaga ng kasaysayan. Dahil nakikilala rito ang mga kontribusyon ng Aklan sa pambansang kasaysayan. Ang shrine ay simbolo ng katapangan, pagmamahal sa bayan, at pambansang identidad. Pangalawa naman ay ang Calle Real sa Iloilo City. Makikita niyo sa larawan na ang Calle Real ay kilala rin bilang J.M. Basa Street. Ito ay isang makasaysayang kalsada sa Iloilo City na puno ng kolonyal na arkitektura ng panahon ng mga Kastila at Amerikano. Dito makikita ang mga lumang gusali, simbahan at opisina na nagpapaalala ng kasaysayan at kaunlaran ng lungsod. Ang Calle Real ay naging sentro ng kalakalan, kultura at turismo sa Iloilo, at madalas itong bisitahin ng mga turista para sa photography, heritage tours at cultural appreciation. Sa kabuuan naman, ang Aklan Freedom Shrine at Calle Real ang Aklan Freedom Shrine at Calle Real ay pareho nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng Rehiyon 6. Habang ang Aklan Freedom Shrine ay naglalarawan ng kabayanihan at pakikibaka para sa kalayaan. Ang Calle Real naman ay patunay ng makulay na kasaysayan at kaunlaran ng Iloilo City. Pareho silang pinapahalagahan hindi lamang bilang magagandang tanawin, kundi bilang pamanang pangkultura at pang-edukasyon. Ito pa ang ilang mga tanawin museo sa Rehiyon 6. Una ay Ilomoca or Iloilo Museum of Contemporary Art sa Iloilo City. Ang Ilomoca ay ang pinakamalaking modern art museum sa Western Visayas. Dito makikita ang mga contemporary artworks ng mga kilalang Pilipinong artista, pati na rin ang mga exhibit na nagtatampok ng modernong sining at kultura. Mahalaga ito sa turismo at edukasyon dahil pinapakita nito ang sining at malikhaing kultura ng rehiyon. Ang Ilomoca ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan at turista sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa modernong sining at lokal na talento. Pangalawa naman ang Negros Museum sa Bacolod City, Negros Occidental. Ang Negros Museum ay isang heritage building na ginawang museo upang ipakita ang kasaysayan, kultura at pamumuhay ng mga Negrense. Makikita rito ang lumang kasangkapan, artwork at dokumento
tungkol sa Negros Occidental, pati na rin ang kwento ng sugarcane industry at lifestyle ng mayayamang Negrense noon. Ang museo ay mahalaga dahil nagiging sentro ito ng pag-aaral at pagpapahalaga sa lokal na kasaysayan at kultura. Ikatlo naman ay ang Museo Iloilo sa Iloilo City. Ang Museo Iloilo ay nakatuon sa kasaysayan, sining at kultura ng Iloilo at Western Visayas. Dito makikita ang antiquities, folk art, tradisyon na kasuotan, at makasaysayang dokumento. Ang museo ay mahalaga sa edukasyon at turismo dahil naglalahad ito ng kwento ng mga Ilonggo, kanilang pamumuhay at kontribusyon sa kultura at kasaysayan ng bansa. Sunod naman ay ang Balay Negrense sa Silay City, Negros Occidental. Ang Balay Negrense ay isang heritage house museum na dati ay pag-aari ng isang mayamang sugar baron noong 1800s. Makikita dito ang lumang kasangkapan, kasuotan at arkitektura ng kolonyal na panahon. Mahalaga ang lugar na ito dahil pinapakita nito ang pamumuhay ng mga Negrense noon at ang mga kultura ng Negros Occidental. Ito rin ay isang photogenic at educational na tanawin para sa mga turista at mag-aaral. Sa kabuuan naman, ang Ilomuca, Negros Museum, Museo Iloilo, at Balay Negrense ay lahat nagpapakita ng kasaysayan, sining at kultura ng Rehiyon 6. Habang ang Ilomuca ay nakatuon sa modernong sining, ang Negros Museum at Balay Negrense ay nagpapakita ng heritage at pamumuhay noon. Ang Museo Iloilo naman ay nagbibigay ng komprehensibong view ng kultura at kasaysayan ng Iloilo at buong rehiyon. Ang mga lugar na ito ay mahalaga hindi lang bilang magagandang tanawin kundi bilang pamanang pangkultura at edukasyonal para sa mga sumusunod na henerasyon. Ano-ano nga ba ang mga pinagdiriwang o mga festivals ng Rehiyon 6? Una ay ang Dinagyang Festival sa Iloilo City. Ang Dinagyang Festival ay pinagdiriwang tuwing ika-4 na linggo ng Enero bilang pasasalamat kay Santo Niño. Kilala ito sa makukulay na street dancings, dramatikong performances at ritual dance ng mga tribo ati. Ang festival ay hindi lang nakakaaliw, kundi nagpapakita rin ng pananampalataya, kultura at kasaysayan ng mga Ilonggo. Kaya isa ito sa pinaka-popular na festival sa Western Visayas. Ang layunin ng Dinagyang Festival ay parangalan ang Santo Niño, ipakita ang kultura at kasaysayan ng mga ati at Ilonggo. Mga rin silang mga aktibidad sa panahon ng Dinagyang Festival. Ito ay ang Ati Tribe Competition, street food dancing, drum beating performances, fluvial at religious procession, at iba't ibang mga cultural shows. Ito ay isa rin sa pinakabonggang festival sa bansa. Sunod naman ay ang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ito ay nagaganap o ipinagdiriwang mula Enero 10 hanggang ika-11. Highlight nito ay ang ika-3 na linggo ng Enero. Ang layunin nito ay pagbibigay-pugay sa Santo Niño, pag-alala sa kasaysayan ng mga ati. Mayroon din silang mga aktibidad na ginagawa sa panahon ng pagdiriwang. Ito ay ang street dancing na may uling sa mukha, tribal music at chanting, religious procession. Ang Ati-Atihan Festival ay kilala bilang Mother of all Philippine Festivals. Sunod naman ay ang Mascara Festival sa Bacolod City, Negros Occidental. Ito ay ipinagdiriwang sa ika-3 linggo ng Oktubre. Ano ba ang layunin ng Mascara Festival? Ito ay magbigay saya at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Ipinakita ang pagiging masayahin ng mga taga-Bacolod kung makikita niyo sa mukha ng mga mananayaw o sa kanilang maskara ay makikita mo ang mga mukha na may mga ngiti sa labi. Ang aktibidad naman sa pagdiriwang na iyon ay ang street dancing na may makukulay na maskara, float parade, concerts at food festivals.
kaya tinatawag itong City of Smiles. Sunod naman natin tatalakayin ay ang Manggahan Festival sa Guimaras na kung saan ito ay ipinagdiriwang sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Ang layunin nito ay ipagdiwang ang masaganang ani ng mangga, itaguyod ang turismo at agrikultura. Ang mga aktibidad naman ay ang Mango Eat All You Can, Agri-Trade Fair, cultural presentations at sports events. Ang ikalima naman ay ang Parao Regatta Festival sa Iloilo at Guimaras. Ito ay ipinagdiriwang tuwing Pebrero. Ang layunin naman nito ay ang ipagmalaki ang tradisyonal na bangkang Parao, pasiglahin ang turismo